Poprotektahan daw niya ako? Mas lalo akong natulala sa narinig. Hindi ko na mailarawan ang matinding pagwawala ng aking puso. Totoo ba talaga to? Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ko. And he just nodded. Mukha ba ako nagbibiro? Mariin at baritono niyang sagot, kaya saglit ako napatanga. He's right. Hindi siya mananatili dito at nakabantay sa akin kung hindi siya seryoso. I cleared my throat. But why? Nabigkas ko din, puno ng katanungan at kuryosidad. Because you're not safe and you needed help. Wala ka namang ibang pamilya na tutulong sa'yo dito, so I have no choice either. May ibang rason pa ba dapat? He straightly answered kaya napakagat ako sa ibabang labi ko. Yeah, he has a choice. Pwede niya naman akong pabayaan at huwag nang tulungan. Lagi niya nga akong tinataboy noon. Bakit ngayon? Hindi niya na magawa. Para talaga akong tanga? He already answered pero hindi yan ang gusto kong marinig na dahilan. Or maybe, I am too assuming na ako lang itong nagbibigay ng malalim na kahulugan sa mga sinasabi niya. But the fact is, baka tinutulungan niya lang talaga ako dahil wala akong ibang kapamilya dito. He's really not concerned. Nakokonsensya, I guess that's the better term. O maaari ring bumabawi siya sa mga panahong nakita niya kung paano ko siya alagaan. Nagring ang cellphone niya, kaya saglit siyang nagpaalam na lalabas muna. I'll answer this call. Maya-maya pa, cellphone ko naman na nagring, kaya marahan akong kumilos para kunin ito sa pouch na kinalalagyan. Ma'am, sagot ko agad na mag-pop up ang pangalan ni Mommy. Amelia, my goodness anak, kamusta ka? Hindi mapakali yung boses nito sa kabilang linya at base sa tanong niya, mukhang nabalitaan na niya ang nangyari sa akin kahit hindi naman ako nagkukwento. I'm better now, Mom. Don't worry, malayo to sa bituka. Pagpapagaan ko sa loob niya dahil ramdam ko na labis ang pag-aalala nito. Rinig ko pa ang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya na para bang nakahinga ito ng maluwag sa narinig. Ay, salamat naman. Kung hindi pa tumawag si Tio Phila para ipaalam ang nangyari sa'yo, ay wala kaming kamalay-malay. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Pamilya mo pa rin kami, anak? Malungkot at may tampo ang tonong pananalitan nito. Mom, I told you. Malayo nga po to sa bituka. Ayaw ko na po kayo mag-isip at mag-alala. Maayos na po ako at saka inaalagaan naman ako ng asawa ko. May pagmamalaki na sabi ko para mapagaan ang damdamin nito. Of course, I should be proud of. Sino ba naman ang hindi gayong buong buhay ko? Isa ito sa pangarap ko. I know. Hindi ko lang maiwasang mag-alala. Lalo pat bihira na lamang kitang nakakausap. But you're really fine, right? Wala ka bang fractures? Paniniguro pa ni Mommy. Yes, Mom. Nakausap ko ng doktor. Don't worry about me, okay? Masamang damo kaya ako. Turan ko pa na may kasamang biro. Kaya rinig ko ng bahagyang pagtawa ni Mommy. Okay, just inform me about the results. At kung kailan ka makakalabas, kahit sa text lang anak, okay? Concern na pakiusap nito. No problem, Ma'am. I will. Puno ng assurance na sabi ko para tuluyan na mapanatag ang loob nito. Thanks, Iha. And by the way, nag-usap na kami ni Amanda. By next week, babalik na sila dyan ni Nathaniel para i-manage ang hotel. Bisitahin mo sila, okay? Nag-aalala rin ng labis ang kakambal mo sa'yo. Umalis siya ngayon dahil may mahalagang inaasikaso, kaya pinapakamusta ka niya sa akin. Mahabang salaysay pa ni Mommy. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Next week na pala. Napakalapit na ng araw na yon. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa ang pagparito ng kakambal ko na siya ring matinding karibal ko sa puso ng lalaki mahal ko. Kahit alam kong si Damon ang mahal ni Amanda, hindi pa rin ako panatag. O mas magandang sabihin na hanggang ngayon ay nai-insecure at naiinggit pa rin ako sa kanya. Well, sino ba naman ang hindi? Nakuha niya lang naman ang puso ni Zeus nang walang kahirap-hirap. Samantalang ako, eto't 4 na taon na nagpapakamartir pero hindi pa rin ako magawang mahalin pabalik. Malaking bagay na sa akin ang ganitong pagtulong niya kahit walang kasamang pagmamahal. Just tell her that I'm fine, Ma'am. Sisikapin ko pong bisitahin sila. Ingat kayo, magpapahinga na po muna ako. Tugon ko na pilit tinatagong hinanakit bago na putol ang tawag.
Napabuga ako ng hangin bago nagmamadaling i-text kay Damon ang mga nalaman ko. He's the only person I know can help Big sa ganitong pinoproblema ko. Or shall I say, he's the only solution. Amanda and your son will be coming here next week. Please lang, bakuran mo na. Ayoko malaman ito ni Zeus at baka magkita pa sila. Walang paligoy-ligoy na tip ako ng mensahe na agad niya namang nareplyan. Matagal ko nang alam, pati ang exact date and time ng flight. Ako pa ba? Bakuran mo rin yung traitor mong asawa at baka manghiram yan ng mukha kapag nalaman kong nakipagkita yan kay Amanda. Ramdam kong gigil sa reply nito kaya hindi ko na pinatulan. Nawala sa isip ko na nakabuntot nga pala ang lalaking yun kay Amanda sa Los Angeles habang walang kamalay-malay ang manhid kong kapatid. Kaya malamang mas may alam pa ang lalaking yun kaysa sa akin. Baka nga pati hakbang ni Amanda bilang nun. Hindi na yun imposible sa isang bilyonaryong kagaya niya. Damon still hated Zeus, kaya kailangan ko ring iiwas ang asawa ko dahil alam kong tototohanin ni Damon ang banta niya. Sana nga lang manghiram lang ng muka, baka nga mas malala pang magawa ng lalaking yon na sobrang tanga rin sa pag-ibig. At least ngayon, sobrang nakahinga ako ng maluwag. Ibinalik ko ng cellphone sa pouch at takmang hihiga na sana sa kama nang siya namang pagpasok ni Zeus. Ngayon may bitbit na itong maraming supot na ang laman ay pagkain at mga prutas. Nakasabay na dumating ang in-order at pinabili ko. You better eat now. Masiglang sabi nito kaya umayos ako ng upo. Dahil may nakakabit pang swero sa akin ay hinayaan ko na lang siyang ihanda ang mga ito sa isang table. Yung kilig ko talaga, hindi mawala-wala sa tuwing naisip ko na totoong inaasikaso niya ako ngayon. Mas lalo siyang naging perpekto sa paningin ko. Siya nga pala. Natawagan ko na si Manang Teofila para maghatid ng mga gamit natin. Anito habang abala sa paghahanda. Gamit natin? Hindi ko maiwasang magtaka dahil mukhang wala na nga itong balak na umuwi. Oo, natin. Alangan namang ikaw lang ang magpapalit ng suot. Sabi ng doktor ay baka abutin pa ng 3 araw. Ayaw ko namang mangamoy lupa. Mariing sagot nito kaya napangiti ako dahil sa saya. Nagbunyi pa rin ang kaloob-looban ko kahit sinabi niya ng dahilan ng pagtulong at pananatili niya. At least kahit walang kasamang pagmamahal, mukhang bukal naman ito sa puso niya. Inilapit nito sa akin ng table at siya na rin ang kusang naglagay ng pagkain sa plato ko. Pwede bang ganito na lang ako habang buhay? Biglang nabulalas ko na dapat sana isa-isip ko lang. Kumunot naman ang noon nito. What? Oo, wala. Sabi ko salamat. Palusot ko kaya napailing ito. Whatever. Kumain ka na. Marunong ka naman siguro sumubo. Baritaw ng ani nito, kaya masaya akong sumubo. Naglagay na rin ito ng pagkain sa plato niya at tahimik na kumain. Hindi ko mapigilan ang sariling hindi siya sulyapan. Pakaramdam ko, busog na ako. Ulo hanggang paa, walang tapon. Tipong matitigan ko lang siya, craving satisfied na. Hey, stop staring. Hindi ako pagkain. Saway nito sa akin na mapansin ng mga mata kong tutok na tutok sa kanya. Kaya pinamulahan ako ng mukha at agad na iniwas ang tingin. Ang sarap mo kasi, mahinang usal ko. Ano? Nito sa malakas na boses? Akala ko mahina lang ang pagkakasabi ko pero mukhang narinig pa niya. Walang hiyang bunganga talaga to. Masyadong lantaran at pahamak. Hindi lang kasi pagmamahal kong nag-uumapaw. May kasama rin kasing kalandian. Sabi ko, ang sarap kasi ng pagkain. Pagpapalusot ko na naman. Ang dami mong daldal. Kumain ka na lang kaya so you can take your medicine after. He responded kaya tuluyan na ako na nahimik at baka kung ano na namang masabi ko na nakakahiya. Pwede bang i-extend yung 3 araw na pananatili ko dito sa ospital? Nang sa gayon ay araw-araw ko maramdaman ang pag-aalaga sa akin ng lalaking mahal ko? Grabe, parang naging blessing in disguise pa yung nangyaring pagkakabangga sa akin. Kung totoo mang sinadya, hindi pala dapat parusahan ng may pakana. Instead, pasasalamatan ko pa. Tanghali na makarating si Manang Teofila sa ospital bitbit ang ilang gamit namin ni Zeus. Si Zeus naman ay nagpaalam agad na aalis saglit. May importanteng lalakarin daw na hindi ko naman inisyoso. Kamusta ka na? Nag-alala talaga ako sa'yo. Ipinaalam ko nga kagad sa Mami Anita mong nangyari. Concern na sambit nito matapos mailapag ang mga gamit. Marahan akong ngumiti. Nasabi nga po ni Mami sa akin, salamat sa concern, Manang. Salamat sa may kapal at maayos naman po ako.
Baka sa susunod na araw ay makakalabas na rin ako. Walang anuman. Alam mo namang parang anak ng turing ko sa inyo, lalo na kay senyorito. Alam mo bang, ramdam ko ang labis na pag-aalala nun sa'yo nung tumawag sa akin. Kita mo naman talagang hindi ka iniwan. Nakangiting pahayag nito. Matamis naman ako napangiti. Kahit alam kong sinabi na ni Zeus, ang dahilan na to wala itong malalim na ibig sabihin, ay hindi ko maiwasang kiligin. Ganito ako, Karupok. Napakalaki ng pinagbago ng pakikitungo niya sa'yo, ano? Lalo na siguro kung maaalala niya mga taon na magkasama kayo. Panahong minahal at inalagaan mo siyang mabuti. Emosyonal na sambit pa ni Manang. Akala ko ako lang nakakahalata na medyo umayos ng pakitungo ni Zeus sa akin. Pati rin pala itong si Manang. Napangiti lang ako, hindi makasagot. Wala naman akong hiniling ko hindi yun din. Kailan nga ba ako nagsawang umasa? Dahil hindi pa nakakabalik si Zeus ay marami pa kami napagkwentuhan ni Manang. Minsan na lang kasi kami magkita kaya sabi kitong may kausap. Kaya kapag nakalabas ako ay binala ko ring bisitahin ito sa ancestral house. Maya-maya lang ay bumukas ang pintuan. Kapwa kami napalingon ni Manang sa pag-aakalang si Zeus ito. Ngunit gayon na lamang ang pagkamangha ko nang bumungad ang mukha ni Joram. Amelia, sambit nito sa pangalan ko sabay hakbang papalapit. Tiningnan naman ako ni Manang, nagtatanong ang mga mata nito. Manang, si Joram po. Kaibigan ko at kapitbahay sa kondo ni Zeus. Pakilala ko kay Manang. Kaya ngumiti itong bumaling kay Joram. Joram, si Manang Teofila, ang pinagkakatiwalaang katiwala ni Zeus mula noon pa. Pakilala ko naman kay Joram na agad ding nagmano sa ginang. Mukhang mabait naman itong kaibigan mo, Amelia. Bueno, ngayong may makakasama ka na, hindi na rin siguro ako magtatagal at baka gabihin ako pauwi. Alam mo namang walang ibang tatao sa bahay. Nakangiting paalam ni Manang Teofila na ikinatango ko naman. Maraming salamat sa pagparito, Manang. Mag-iingat po kayo pauwi. Sambit ko tinanguan lang kami nito ni Joram bago kumaway at lumabas ng kwarto. Kamusta ka? Sorry, ngayon lang ako nakabisita. I was out of town. Pagbalik ko sa kondo, saka ko lang nabalitaan. The guard told me. Salaysay niya agad nang kami na lamang dalawa ang naiwan. Ramdam kong pag-aalala sa boses nito, kaya pala hindi ko to nakita sa kondo ng ilang araw. Maayos na ako, baka sa susunod na araw ay makakalabas na rin. Thank you for visiting. Taus-pusong turan ko. Sa ilang taong maging magkakilala kami ni Joram, napatunayan ko na kung gaano to kabuti sa akin. Kahit pa man panay pagtataray ako sa kanya noon, naikwento ko rin sa kanyang dahilan na aksidente. Maging ito ay duda sa suspect na may gawa. Wala ka bang nakaaway? O taong nagbanta sa'yo bago ka maaksidente? Komento nito na ikinaisip ko. Last time ay wala akong maisip na taong gagawa sa akin ito dahil wala naman akong nakaaway. Matagal na panahon na rin naman magmula nang tumigil ako sa pagkakaroon ng sugar daddy. Isa pa, napaka-pribado ng status ko noon sa kanila. Kung may nagkakakilala man ay iilang malalaking tao lang din. Ngunit, saglit ako napatanga nang maalala na meron nga palang babae ang sobrang namumuhi sa akin at sobra-sobra ko rin pinanggigigilan. Nakaaway. Yung higad na lumalambitin lagi sa asawa ko. Yun lamang ang nakakasagutan ko palagi. Bulalas ko na ikinatango ni Joram na parang sang-ayon din ito sa naisip ko. Wala talagang magandang na idudulot ang stupidong asawa mo sa'yo. At talagang babae pa niya may ganang manakit sa'yo. Tura nito na nakaangat ang isang sulok ng labi. Joram, he told me na kaibigan lang naman daw niya ang higad na si Lina yon. Depensa ko kay Zeus kahit alam ko namang maaaring masigit pa doon ang relasyon ng dalawa. At naniwala ka naman. Gumaling at nakaalala lang ang hayop na yun, bumalik agad sa babae niya. Tapos ikaw, pinagmumukhang tanga. Kailan ka kaya magigising, Amelia? Dismiyadong sagot nito kaya natahimik ako. Noon pa man talagang pinapamukha sa akin ni Zeus, nakapalit-palit ako. Maging si Joram nakita yon. Kaya malamang sarili ko lang ang kinukumbinsi ko o mas madaling sabihin na ginagawa kong tanga. Pero anong magagawa ko? Talagang natatangat na bubulag ako sa pagmamahal na to. And where is your stupid husband? Pinapabayaan ka na naman ba niya? Seryosong tanong pa nito. Ramdam na ramdam kong inis. No, hindi pa man ako nakakasagot ay biglang bumukas ang pintuan at niluwa nito si Zeus. Nakahalokip-kip ito habang mataman nakatitig kay Joram.
And what are you doing here? Napatingin din si Joram sa kanya, umiikting ang panga. At ramdam ko na naman ang tensyong namumuo sa dalawa. Kita sa kanilang mukha that they don't like seeing each other. I'm visiting my dearest friend. It's good to see you. Buti naman nagpakita ka. Well, you should because you are her husband. Noong ikaw ang kailangan ng aruga, Amelia stayed by your side. Kung hindi mo man maalala, sana maisip mo rin yun. Tutal, kaming nasa paligid ang nakakaalam. Maring sagot ni Joram kaya napalunok ako ng laway. Well, it's not good to see you. Kine-question mo bang pagiging asawa ko sa kanya? Zeus answered with his fist clenched, ngunit nanatiling kalmado si Joram na parang hindi man lang naalarma. Hindi ako makasingit sa dalawa kaya hinawakan ko ng bahagyang braso ni Joram. Sanyalis na wag na niyang patulan ang init ng ulo ni Zeus. I am just stating the facts here. Isa ako sa nakakaalam ng pinagdaanan ni Amelia sa kamay mo. Kung hindi mo siya kayang tratuhin bilang asawa, tratuhin at respetuhin mo na lang sana siya bilang babae. Buong loob na salaysay ni Joram. Nakaramdam ako ng habag sa mga sinabi nito pero alam kong mas lalo lang nitong pinainit ang ulo ni Zeus. Joram, salamat sa pagbisita but I guess you better leave. May hinahong tugon ko sa takot na baka kung saan humantong ang sagutan ng dalawa. I will, Amelia. Please take good care of yourself. Nitong nauunawaan naman agad ang pakiusap ko. Nginitian pa ako nito bago tuloy-tuloy na lumabas nang hindi man lang tinatapunan ng tingin si Zeus. Grabe, ang laking ginawa ng pag-alis niya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ang init ng dugo ni Zeus kay Joram. Maging noon na wala siya ng alaala, ni ayaw niya nakikipag-usap o lumalapit ako kay Joram. Talagang pinapunta mo pa rito yung lalaki mo. Worse man ang Teofila, pinauwi mo ba para masolo yung isa't isa na lalaking yun? Kung hindi pa ako dumating, ano na kayang ginagawa niyo? Sunod-sunod na tanong ni Zeus. He's staring at me coldly. Dismayado at puno ng pagdududa ang itsura nito. Ilang beses ako napailing. Nakakainsultong mga paratang nito ngunit kailangan kong manatiling kalmado dahil alam kong walang totoo sa mga sinasabi niya. Joram is just a friend. Hindi ko siya lalaki. Ilang beses ko nang sinasabi sa iyo to. I didn't even text him. Nalaman niya raw dahil may nakapagkwento sa kanyang gwardiya ng kondo. And about Manang, nagpaalam na kanina na uuwi. Hindi ko na pinigilan dahil malayo pang Bulacan. Paliwanag ko, umaasang maniniwala siya dahil ito naman talagang totoo. Rinig kong pagpapakawala niya ng isang malalim na buntong hininga. Kaibigan, maaaring ganun din ang turing mo sa kanya, but that guy treated you different. Hindi ka ba marunong makaramdam? O baka gustong-gusto mo namang lumalapit sa iyong kumag na yun? Ramdam ko pa rin ang inis sa tono ng pananalita niya. Napayuko ako. Hindi ko na alam kung ano'y sasagot. Pihadong papaniwalaan niya pa rin ang gusto niyang paniwalaan. Wala naman kasing mali siya sa pagkakaibigan namin ni Joram. May mga panahon noon na nagbibiro siya. But it ends there at hindi ko naman binibigyan ng malalim na kahulugan. Sapat na sa akin ang respetong pinapakita niya bilang isang kaibigan. Nawala lang ako, pinapasok mo na kung sino-sino lalaki. Hindi ka talaga nag-iingat? Pahayag nito. Akmang sasagot na sana ako ng tumunog ang cellphone nito. Sinagot ito agad ang tawag at mariing pinapakinggan ang sinasabi na kausap. Good job. Pupunta na ako dyan ngayon din. Nito sa kausap bago sinuksok sa bulsa ang cellphone. Mukhang aalis na naman to. Pulis ang tumawag. May lead na sa suspect na may kagagawan sa'yo nito. Pupunta na ako sa police station ngayon din. I've hired 3 bodyguards outside na magbabantay sa'yo. Mabilis ang salaysay nito na ikinaawang ko. Talaga palang totoong pinapaimbestigahan niya ang nangyaring aksidente. At ano raw? Bodyguards? Kaya ba siya umalis kanina para asikasuhin ang pag-hire ng bodyguards? Dahil sa tingin ko iyon ang ginawa niya. Hindi ako nakasagot. Akala ko lalabas na siya but I was surprised when step forward. At sa isang iglap lang ay nasa harapan ko na siya. Halos ayaw kong kumurap nang ilapit nitong mukha sa akin. And what he did next made my world stop for a second. He gently touched my chin kaya napaangat ang mukha ko and in just a blink, mabilis na dumampi ang malambot niyang labi sa aking mga labi. Babalik ako kagad. You behave, okay? Bawal pumasok ang ibang lalaki dito, maliban kay Dr. Maniebo. Bilin lang niya matapos ang simpleng halik na ginawa niya bago tuloy-tuloy na lumabas ng kwarto. Naiwan ako na pati gagal at parang sasabog ang puso ko sa sobrang pagwawala. Sino nga kaya ang may sala sa nangyari kay Amelia? Malaman na kaya ito ni Zeus?
At anong maririnig ni Zeus na labis niyang ikakagalit? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.